Sa pamamagitan ng patuloy na pag-unlad ng teknolohiya sa industriya ng motorsiklo, mas nagiging praktikal at kapaki-pakinabang ang mga motor para sa pang-araw-araw na biyahe, long rides at iba pang uri ng kalsada. Lalo pat ngayon mas nagmamahal din ang presyo ng gasolina. Kaya naman sa video nito ay tatalakayin natin ang pinakamura at matitipid na klase ng motorsiklo na mabibili mo sa Pilipinas ngayon kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po tumang-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang pinakauna sa listahan natin ay ang pinakamatibay, matipid at murang motor ng Honda, ang Honda Wave 110. Ay isa sa pinakakilalang motor sa Pilipinas lalo na sa pang-araw-araw na biyahe at pang-trabaho. Simulan natin sa makina nito. Gumagamit itong Honda Wave ng 109.16 cubic centimeter na engine na may 4-stroke single-cylinder air-cooled at may carburetor system pa. Kaya nitong gumawa ng hanggang sa 8 horsepower at maximum torque na 8.4 Nm. Sa madaling salita, hindi siya pang karera pero sobrang tipid at matibay. Isa sa pinakadahilan kung bakit sikat ang motor na ito ay kaya kasing umabot ng hanggang sa 55 to 60 km per liter ang fuel consumption nito. Mura lang din ang maintenance at mga spare parts. Marami na ring available sa aftermarket kaya hindi ka mahihirapan hanapan ng pyesa. Sa konting gasolina ay malayo-layo na rin ang mararating mo gamit itong Honda Wave. Pagdating naman sa kambyo, gumagamit ito ng 4-speed manual semi-automatic transmission. Walang clutch lever, put shifting lang, kaya mas madaling gamitin kahit beginner ka pa. Sa takbuhan at performance, smooth ang andar nito, hindi maingay, magaang dalhin, kaya perfect para sa daily commute, deliver o pang trabaho. Umaabot ngayon sa estimated price ang Honda Wave mula 56,000 hanggang sa 61,900 pesos sa Pilipinas ngayon. Honda Beat 110. Ang Honda Beat 110 ang isa sa pinaka-affordable at pinakamatipid na scooter sa Pilipinas ngayon. Dahil magaang ito at madaling imaneho, perfect ito para sa mga beginners at pang daily commute sa lungsod. Mayroon itong 110cc, may ESP, engine technology at naka-fuel injected pa. Kaya hindi lang tipid sa gasolina, kundi maayos din ang hatak ng makina kahit sa stop and go traffic. Sa normal na riding, kayang umabot ng humigit kumulang sa 50 km per liter itong Honda Beat. Kaya hindi ka agad maubusan ng gasolina sa maikling biyahe o kahit sa malayuan man. Moderno ang disenyo ng Beat ngayon na may LED lights sa harap at likod. Kaya malinaw ang visibility sa gabi at mas stylish ang itsura nito. Mayroon din itong idling stop system na kapag huminto ka sa traffic ay kusang pinapatay ng makina ang sarili nito at bumabalik kapag piniga ulit ang throttle. Isa itong malaking tulong para makatipid lalo sa gasolina, lalo na kapag nasa urban commute ka. Para sa kaligtasan, may combi braking system ito na nagbabalance sa harap at likod na pagpipreno, kaya mas kontrolado at ligtas ang mga biglaang preno. Perfect ito para sa mga baguhan na rider o sa mga gusto ng mas confident na paghawak ng scooter. Talagang napaka-practical din itong Honda Beat 110 sa araw-araw na gamit. May maliit ngunit maluwag na underseat storage na sapat para sa maliit na bag, payong o ilang gamit sa school o trabaho. Magaang ang body ng scooter na ito kaya madali itong i-handle sa masisikip na kalsada o traffic o kahit sa makikitid na daanan, kurbada na lungsod nang hindi ka nahihirapan. Bukod sa functional ay komportable rin itong Honda Beat 110. May ergonomic seat ito na hindi agad nakakapagod kahit ilang kilometro pa ang biyahe. Ang footrest at handlebar position ay dinisenyo para sa relax na posture, kaya bagay ito sa long rides sa city at hindi lamang pang commute ang Beat 110. Swak din ito para sa delivery riders o students na kailangan ng reliable na motor na matipid, magaang at madaling i-maintain. Madali rin ang maintenance nito dahil marami sa mga bahagi nito ay standard at abot kaya lang. Kaya hindi ka mahihirapang magpaayos sa service center o kahit sa labas pa. Sa kombinasyon ng affordable price, fuel efficiency, modern design, safety features at komportableng ride, hindi nakapagtataka kung bakit isa ang Honda Beat 110 sa pinakapaboritong scooter ng mga Pilipino na naghahanap ng mas abot kayang presyo at matipid pa. Hindi na rin magpapahuli pagdating sa kabuwang bilis dahil kaya nitong umabot ng hanggang sa 105 km per hour. Sa kasalukuyan ng presyo ngayon ng Honda Beat ay umaabot mula 69,900 pesos hanggang 72,400 pesos mga kaibigan. New Suzuki Access 125cc.
Ang Suzuki Access ay may classic look na perpekto para sa mga Suzuki rider, new generation at mga estudyanteng naghahanap ng mas stylish, matipid moderno ngunit hindi nalalaos ang disenyo. Meron itong ilan sa mga ipinagmamalaking features gaya ng pagkakaroon nito ng 5.3 liter na fuel tank na mas malaki kumpara sa marami at mas malaki rin ang storage capacity nito na may 24.4 liter na may kasama pang utility hook at dual front pocket para sa mas maliit na gamit gaya ng cellphone at iba pa. At syempre bukod pa dyan, itong Access 125 ng Suzuki ay nilagyan rin ng makabagong display at connectivity features na wala pa sa ilang mga motorsiklo. Gaya ng pagkakaroon nito ng 4.2-inch TFT display instrument cluster na may kasamang advanced features gaya ng turn-by-turn navigation alerts na kung saan makikita mo rin dito ang weather, SMS at call alert mula sa cellphone gadget sa pamamagitan ng Bluetooth connectivity features na may kasama pang Suzuki Ride Connect app integration para sa dagdag na info gaya ng fuel consumption, service reminders, renewal alerts at ambient weather info. Nasa murang halaga nitong Access ay talaga namang nakakabilib din na mas high-tech at upgraded pa ito kumpara sa ilang mga brand competitor nito. Ay nilagyan din ito ng LED headlamps na may kasamang LED daytime running light at LED taillights. Meron ito ngayong hazard light switch, passing switch at brake lock para sa dagdag na security. Pagdating sa details ng external design nito, ang Access ay may mas mahabang ergonomic seat type at mas relaxed na pillion posture. Para sa rider at passenger comfort, may ground clearance itong motor na 160mm para sa mga road hazard gaya ng speed bumps, malulubak at matutubig na kalsada. May tatlong klaseng variant itong modelo na pagpipilian, depende sa iyong kakayahan at kagustuhan. Ang pinakamura ay ang standard variant nito. Pangalawa dito ay ang Special Edition at ang pinakamataas na variant naman ay tinatawag na Ride Connect Edition na pare-parehong pinapagana ng pinagkakatiwalang makina na 125cc engine displacement capacity, naka single cylinder 2-valve, 4-stroke single overhead cam at air-cooled type na cooling system. Sinamahan ito ng OBD 2B emission compliant na kinabit sa isang CVT type transmission at gumagawa ng 8.4 horsepower at 6,500 RPM at maximum torque na 10.2 Nm at 5,000 RPM na lakas. Tumitimbang itong motor ng hindi bababa sa 103 to 106 kg at dahil dyan ay tumatakbo ito sa bilis na 95 km/h na may katipiran din pagdating naman sa fuel consumption dahil umaabot ito mula 50 to 52 km per liter na may estimated price mula 84,000 hanggang sa 93,000 pesos. TBS XL100. Sa kangang milyahe nito at mababang gastos sa pagpapatakbo, ang TBS XL100 ay talagang isang practical na commuter na motorsiklo na mabibili mo sa Pilipinas ngayon sa abot kayang presyo. Ay naghahatid ng pangkalahatang gamit sa araw-araw na klase ng isang transportasyon na may dalawang gulong, isang malapad na front footboard at madaling sakyan ng kahit na sinong mga nagnanais mapababae man o lalaki at may edad na mga kababaihan. Nagmula sa isang Indian manufacturer at kinikilala bilang isa sa pinakamurang paketeng motor dito sa bansa. Ang bike na ito ay ginawang available gamit ang isang standard na variant na nagre-retail sa halagang 31,900 pesos lang. Meron itong mga pangunahing features kaya ng halogen headlamp at tail lamp na naka-analog gauge naman ang instrument meter panel gauge nito. Para sa mga impormasyong makikita natin sa pagpapaandar nito, nilagyan din ito ng split type na klase ng upuan na medyo malapad at nagbibigay ng komportableng pagsakay para sa rider at sa back ride nito. Bilang bahagi ng pagiging practical nitong XL100, binibigyan daan ka nitong mas palakihin ang space o alisin ng upuan sa likuran upang ma-maximize ang kapasidad kapag may mga ikakarga ka dito, lalo na kung mga kargo, ilang gamit o bagahe. At ang disenyo nito ay nilagyan din ng kaunting graphics design sa external na nagbibigay dito sa motor ng kaunting buhay. Pagdating sa makina nito, itong commuter bike ay pinapagana ng isang 100 cubic centimeter displacement capacity na naka-air-cooled type na cooling system at may 4-stroke
single overhead cam engine na nagpapalabas naman ng maximum output na 4.3 horsepower at maximum torque na 7 Nm. Ang makina nito ay ipinare sa isang CVT type transmission na kinokonekta ng isang belt. Meron itong sapat na bilis na umaabot ng 58 to 60 km per hour. Hindi na rin masama kung ito ay gagamitin mo lamang din naman sa pang daily commuting o panghakutan. Meron itong fuel tank capacity na 1.3 liter at kumukonsumo ng 60 km per liter. Makukuha mo rin ang mga pangunahing kaligtasan sa mga biglaang pagpipreno gamit ang mga braking system nito na may 80mm drum brake type na braking system sa harap at isang 110mm drum brake naman sa likuran para sa sapat ng lakas ng pagpipreno upang hindi ka mabangga o bumangga sa kung saan-saan. Meron itong kabuwang sukat ng mga gulong na 16 na pulgada at may ground clearance itong motor na 15.5 cm at ang seating height nito ay nasa 77 cm. Sa kabuwang presyo, ito ay nagkakahalaga ng 31,900 pesos ngayon. SYM Bonus 110. Madaling sakyan, paganahin at practical na klase. Ang SYM Bonus 110 ay isang mahusay na kapartner para sa mga nagmamaneho sa loob ng lungsod gamit ng ilang mga commuter na gustong makatipid sa pang-araw-araw na biyahe. Sa kabuang presyo nito na 47,800 lang, ang commuter bike na ito ay mukhang simple pero may sporty graphic design. Sa mga gilid ng body, fender at ilang garnish, halogen ng headlamp at adjustable pa. Meron din itong kasamang indicator light sa harap at sa likod naman ang naka-bulb na tail lamp nito na kahit papano ay bibigyan ka na rin ng mas maayos na visibility at liwanag sa madidilim na kondisyon. Ang Bonus 110 ay may kasamang analog instrument meter panel gauge na nagpapakita ng speedometer, odometer at fuel gauge para sa mga impormasyon habang umaandar ito. Ang pagsakay sa motor ay sa pamamagitan ng upright position habang nakasampa dito upang nang sa ganun ay magkasya pa ang isa pang pasahero na may komportabling seats sa isang tuwid na upuan nito. Habang nakahawak ang driver sa mga handle na may kasamang opsyon o control ng mga switch sa pagpapaandar. Pati na rin ang pass switch para sa kaligtasan. Kasama ang mga brake na nakadisc sa front at rear drum brake naman na type na klase ng mga braking system nito. Na binalutan ng isang pares na 17-inch na gulong nito sa harap at likod. Habang sinusuportahan ng bounce nito kung may dadaan sa mga humps o malulubak sa pamamagitan ng pagkakaroon nito ng mga suspensions gaya ng naka-telescopic fork sa front at isang solong swing arm na may shock absorber para sa rear suspensions nito. At ang nagpapagana sa motor na ito ang naka Euro 3 compliance na makina nito na may 110 cubic centimeter displacement na engine na naka single cylinder 4-stroke, air-cooled na cooling system at naka gasoline type. Ang powertrain na ito ay isinama sa isang 4-speed manual gearbox tumatakbo sa bilis na 80 to 85 km per hour. Meron itong sapat na laki ng fuel tank na may 3.8 liters para sa pang-araw-araw na gamit na kumukonsumo ng 45 km per liter. Ang seating height nitong motor ay nasa 77 cm at may ground clearance ito na 16 cm. Meron itong kabuang bigat na 98 kg at nagkakahalaga ngayon sa Philippine market ng 52,800 pesos lamang. Ang Honda Navi ay isa sa pinaka-unique at beginner-friendly na scooter sa Pilipinas. Ito ay crossbreed ng scooter at mini motorcycle kaya magaang, compact at madaling imaneho na perfect para sa city street at masikip na kalsada. Mayroon itong 109.19cc na displacement na naka-single cylinder air-cooled engine, fuel-injected kaya tipid sa gasolina at reliable sa araw-araw na commute. Sa normal na paggamit, kayang umabot ng humigit kumulang sa 50 km per liter kaya hindi ka agad mauubusan ng gasolina kahit sa daily city riding. Ang Honda Navi ay may automatic CVT transmission kaya hindi mo na kailangan pang mag-shift ng gear. Madali lang itong patakbuhin kaya bagay ito sa mga baguhan o mga rider na gusto ng hassle-free na pagmamaneho. Pagdating sa design, compact at cute ang Honda Navi.
May LED headlight at taillight ito para malinaw ang visibility sa gabi at safe sa traffic. Naka-analog panel kung saan makikita ang speed, fuel level at iba pang basic information habang nagmamaneho. Isa sa mga practical na features din nito ay ang underbelly storage. Kahit maliit ay sapat para sa maliliit na bag, payong o ilang gamit sa araw-araw. Para sa safety, mayroon itong front disc brake at rear drum brake. Kaya maayos ang kontrol at preno kahit sa traffic stops o biglaang sitwasyon. Magaang din ang katawan ng Navi, kaya madaling i-handle sa mga tight corners at masikip na kalsada. Bukod sa pagiging matipid, ay mabilis na rin kahit papano ang modelong ito. Kaya nitong umabot sa bilis na 105 km per hour. Compact at sporty rin ang itsura ng Honda Navi. May fun at youthful design, kaya perfect sa mga estudyante, young professionals at kahit para sa mga delivery riders na gusto ng reliable at stylish na scooter at matipid sa araw-araw. Sa kombinasyon ng affordable price, fuel efficiency, compact design at ease of use, hindi nakapagtataka kung bakit isa ang Honda Navi sa pinakapaboritong scooter ngayon sa Pilipinas, lalo na sa mga first-time riders. Kung gusto mo ng practical, stylish at matipid na mini scooter para sa city commute o pang daily errands, ang Honda Navi ay isa sa pinakasulit na option sa merkado ngayon, na nagre-range sa estimated price mula 56,900 pesos hanggang 58,900 pesos sa Pilipinas ngayon. Ang Skygo Archer ay isang entry-level na motorsiklo mula sa Skygo Philippines, isang lokal na brand na kilala sa paggawa ng mga abot-kayang motorsiklo. Ang modelo ay unang inilunsad noong year 2016 pa at naging popular sa mga nag-aaral, magmotor at mga manggagawa, kahit sa mga nagnenegosyo na kinakailangan ng matipid at maaasahang sasakyan para sa pang-araw-araw na biyahe. Pagdating sa mga technical na espesifikasyon nito, ang Skygo Archer ay pinapagana ng isang 107 cubic centimeter na displacement na may kasamang single cylinder 4-stroke air-cooled na kayang magbigay ng maximum output na 7 horsepower at 7,500 RPM at maximum torque na 6.9 Nm sa kada 5,000 RPM. Kasamang transmission case nito na 4-speed manual at kumukonsumo ng 1 litro ng gasolina sa humigit kumulang 49 km. Ang top speed na nagawa nito ay umabot sa 90 km per hour at may bigat itong motor na 97 kg. Ang laki ng mga gulong nito ay nasa 17 inch sa harap at likod. Kasama ang mga basic safety features nito gaya ng disc brake sa harap at drum brake sa likuran. Ang mga suspensions nito sa harap ay naka-telescopic fork samantalang dual shock naman sa likod. Bibigay ng sapat na comfort sa pang-araw-araw na biyahe. Itong Skygo Archer ay may modernong disenyo na angkop sa mga kabataan at urban commuters. Ang harap nito ay may traditional na headlamp at curvy front apron na may turn indicators at maliliit na air vents. Mayroon din itong mga bottle holder at luggage hook sa loob ng motor para sa karagdagang comfort. Ang upuan ay sapat para sa 2 tao at ang grab rail ay matibay, ngunit napakasimple ng kabuuang disenyo. Ang tail lamp assembly ay minimalist na may clear lens turn indicators, sapat na nagbibigay na rin ng babala para sa mga kasunod na sasakyan sa likuran. Sa abot kayang presyo nito na nasa 38,500 pesos lamang, ang Archer ay isa sa pinakaabot kayang bagong motorsiklo sa merkado ng Pilipinas. Suzuki Smash 115 ay isang underbone motorcycle na idinisenyo para sa mga urban commuters at negosyante. Kilalang kilala ito sa Pilipinas dahil sa pagiging matipid sa gasolina nito, maasahan sa kalsada at may modernong disenyo. At ngayong 2025 ay patuloy na pinagbuti ng Suzuki brand ang modelong ito upang matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipinong motorista sa mga bagong technical na specs and features nito. Ang makina nito ay pinapagana ng 109.7 cubic centimeter na displacement na may kasamang 4-stroke single overhead cam, 1-cylinder, 2 valves at may kakayahang maglabas ng 7.5 horsepower sa kada 7,000 RPM at maximum torque na 9.0 Nm sa kada 4,000 RPM. Ang fuel supply system nito ay injected na at fuel tank capacity na 4.5 liters. Ngunit ang fuel efficiency nito ay kayang umabot sa 68 km per liter batay sa World Motorcycle Test Cycle na ginamitan din ng 4-speed constant mesh transmission. Ang preno nito sa harap ay ginamitan ng disc brake samantalang drum brake naman sa likuran, habang ang mga suspensions nito ay gumagamit din ng front telescopic fork suspensions at swing arm type naman sa likod. Mayroon nitong seating height na 755mm na angkop para sa mga rider sa Pilipinas at tumitimbang ng 91 kg.
May dimension ito sa haba na 1932mm at lapad na 650mm. Ang wheelbase size nito ay nasa 1230mm at may ground clearance size itong motor na 153mm. Pagdating sa starting system, gumagamit din itong motor ng electric at kick-starting para mapagana. Kasamang sporty meter panel nito na madaling basahin at nagbibigay ng impormasyon tulad ng speedometer, fuel gauge at gear position indicator. Ang underseat storage ay may kapasidad na 7.6 liter na sapat para sa mga gamit tulad ng bag o helmet. Magaan at madaling imaneho daw itong bagong motor. Sa bigat na 91 kg, itong Smash 115 ay madaling imaneho at imaneuver sa masisikip na kalsada at sa traffic. Sa presyong 57,900, itong bagong Smash 115 ay isa sa pinakaabot kayang bagong motorsiklo sa Pilipinas ngayon. TBS Daz 110. Sa pamamagitan ng nakababatang disenyo na isinama sa maganda at veteranong kalidad ng build, ang TBS Daz 110 ay isang magugustuhan mong produkto mula sa Indian motorcycle manufacturer brand. Bukod sa simpleng itsura na may angking sporty design, ang commuter bike na ito ay naghahatid ng bago at kapanapanabik na biyahe sa loob at labas ng syudad. May katamtamang bigat at hindi ganun kalaki, kaya naman swak gamitin kahit sa matatraffic na kalsada. At mas madaling dalhin. Para sa Philippine market, available lang ito sa isang standard variant na may presyong 59,900 lamang. Ang modelong ito ay isa sa magiging contender ng brand para sa kanilang street bike scooter segment na may mababang kapasidad ng makina na 100cc lamang. Kaya ng mga nangungunang competitor brand na Yamaha Mio Sporty, Honda Beat at Suzuki SkyDrive, ito ay nakakuha rin ng magandang aerodynamic na malapang racing ang dating. Kasama ang sporty muffler, isang pillion seat na para sa 2 tao at rear grab bar na para sa hawakan o talian ang mga gamit. Meron itong magagandang klase ng ilaw gaya ng naka-LED type na headlamp at mga naka-LED type din na taillight. At nilagyan din ito ng isang analog gauge sa meter panel na nagbibigay naman sa rider na magandang readout sa pagsakay. Meron din itong mga gulong na may alloy mags na may hugis Y na alloy mags na umaakma sa estilo ng scooter na to at nagbibigay dito ng modernong disenyo at naka-radial tubeless na rin at may kabuuang sukat na 80 by 90 R14 at ang rear tire size naman ay 90 by 80 R14. Sinusuportahan din itong motor ng matitibay na klase ng suspensions nito, gaya ng pagkakaroon nito ng front telescopic fork suspensions at may swing arm with single-sided shock absorber naman para sa rear suspension. Pagdating sa safety measure, nilagyan itong motorsiklo ng isang makapit na braking system, isang single disc type sa front na may single piston caliper brake at habang naka-drum brake type naman ang nasa likuran. Para sa powertrain o makina nito, ang two-wheeler bike na ito ay nilagyan ng hanggang sa 110 cubic centimeter na displacement capacity. Naka-air-cooled type na cooling system, may 4-stroke single cylinder at naka-single overhead camshaft na engine. Naglalabas ito ng maximum output na umaabot ng 8.34 horsepower at maximum torque na 8.34 Nm. Ang workhorse na ito ay isinama sa isang maasahang variable transmission na CVT type at gumagawa ng hanggang sa kabuuang bilis na umaabot ng 100 km/h. Panghuli, makakakuha ka rin ng pass switch para sa kaligtasan at engine check warning nito. At may starting option itong motor na electric push start at kick starting. Bagamat napakaliit na klase ng motor ay naglalaman naman ng mas malaking fuel tank capacity na umaabot ng hanggang sa 5.3 liters na full tank. At kumukonsumo ito ng hanggang sa 40 to 50 km per liter naman. Pagdating sa dimension, may ground clearance size itong motor na 11.5 cm at tumitimbang ng hanggang sa 98 kg. Nagkakahalaga ang kasalukuyang presyo nito ng 59,990 pesos sa Philippine market. Honda Click 125. Ang Honda Click 125 ay isa sa pinakapopular na scooter sa Pilipinas. Kilala ito sa pagiging matipid sa gasolina at sporty ang design. May 125cc liquid-cooled engine ito na nagbibigay ng magandang balance ng power at fuel efficiency.
Dahil liquid cooled ang makina nito, mas napapanatiling malamig ang engine kahit matagal sa biyahe o traffic sa lungsod. Kaya bagay na bagay ito para sa daily commute, pang trabaho o pang delivery. Mayroon din itong fuel injection system na tumutulong para maging mas efficient ang paggamit ng gasolina sa normal na paggamit. Kayang umabot ng humigit kumulang sa 45 hanggang sa 50 km per liter ang konsumo nito. Kaya ito ang isa sa pinakamatipid na scooter sa klase nito. Pagdating naman sa disenyo, sporty at modern ang itsura ng Honda Click 125. May full LED lighting system ito sa harap at likod na nagbibigay ng mas maliwanag na ilaw sa gabi at mas stylish na itsura sa kalsada. Mayroon din itong full digital meter panel gauge kung saan makikita ang speed, fuel level, trip meter at iba pang impormasyon na kailangan ng rider habang nagmamaneho. Isa pa sa magagandang features nito ay ang idling stop system na kapag huminto ang motor ng ilang segundo, kusang namamatay ang makina para makatipid sa gasolina at kusang babalik kapag piniga ulit ang throttle. Mayroon din itong combi braking system na tumutulong para mas maging balance at ligtas ang pagpipreno ng motor, lalo na para sa mga baguhan na rider. Bukod pa rito, practical din ang Honda Click 125 dahil may maluwag na under-seat storage kung saan pwedeng ilagay ang helmet o iba pang gamit. Mayroon din itong side stand switch na isang safety features para hindi umandar ang motor kapag nakababa ang side stand. Dahil kombinasyon ng malakas na performance, tipid sa gasolina, modern features at abot kayang presyo, hindi nakapagtataka kung bakit isang Honda Click 125 sa pinakapaboritong scooter ng mga Pilipino. Kung naghahanap ka ng motor na matipid, reliable at stylish, isang Honda Click 125 sa pinakamahusay na choice sa Philippine market ngayon. Nag-range sa estimated price na 82,000 hanggang 86,900 pesos sa Pilipinas ngayon.